Mainit na pagbati po sa inyong lahat mula dito sa Florida, USA. Hello! Good evening po muli sa inyo. Sana yung lahat ay in good health at nasa mabuting kalagayan. Welcome po muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito sa programa, ako po si Silver. Sa gabing ito, matatapos na po natin ang misyon na sinabi sa akin ng Panginoon na magbasa ng kawikaan sa Biblia bilang bahagi sa programa ng Cool FM Radio dyan sa Baguio. Huling chapter na po ng Proverbs ang ating babasahin ngayong gabing ito. Pang-episode 32 na po at nasa Proverbs 31 na. Last week, nabasa natin ang kawikaan na hango sa itinala ni Agur. Tuklasin na natin ang huling kawikaan. Samahan niyo muli ako at basahin na natin ang chapter 31. Tara, let's go! Ito ang mga kawikaan ni Haring Lemuel na taga-Masa. Ito ang mga itinuro sa kanya ng kanyang ina. Anak, ipinanganak ka bilang sagot sa aking mga panalangin. Huwag mong sasayangin ang iyong lakas at pera sa mga babae, sapagkat sila ang dahilan kung bakit napapahamak ang mga hari. Lemuel, hindi dapat uminom ng alak ang isang hari. Ang mga namumuno ay hindi dapat maghangad ng inuming nakakalasing, sapagkat kapag nalasing na sila, kadalasan ay nakakalimutan na nila ang kanilang tungkulin at hindi nila nabibigyan ng katarungan ang mga nasa kagipitan. Hayaan mong mag-inom ang mga taong nawalan na ng pag-asa at naghihirap ang kalooban upang makalimutan nila ang kanilang mga kasawian at kahirapan. Ipagtanggol mo ang karapatan ng mga taong kahabag-habag na hindi maipagtatanggol ang kanilang mga sarili. Humatol ka ng walang kinikilingan at ipagtanggol ang karapatan ng mga mahihirap at nangangailangan. Ito ang ikalawang bahagi ng Proverbs 32 na nagsasabi ng tungkol sa mabuting asawa. Verse 10. Mahirap hanapin ang mabuting asawa. Higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa at wala na itong mahihiling sa kanya. Kabutihan at hindi kasamaan ang ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Masigasig siyang humahabi ng mga telang linen at lana. Tulad siya ng barko ng mga mangangalakal. Nagdadala sila ng pagkain kahit galing pa sila sa malayong lugar. Maaga siyang gumigising upang ipaghanda ng pagkain ng kanyang pamilya at upang sabihan ang mga babaeng katulong na mga dapat nilang gawin. Marunong siyang pumili ng lupa na kanyang bibilhin at mula sa kanyang sariling ipon, pinatataniman niya ito ng mga ubas. Malakas, masipag at mabilis siyang gumawa. Magaling siyang magnegosyo at matiyagang nagtatrabaho hanggang gabi. Siya rin ang gumagawa ng mga tela upang gawing damit. Matulungin siya sa mahihirap at sa mga nangangailangan. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taglamig dahil may makakapal siyang tela para sa kanyang pamilya. Siya na rin ang gumagawa ng mga kobrekama at ang kanyang mga damit ay mamahalin at magaganda. Kilala ang asawa niya bilang isa sa mga tagapamahala ng bayan. Gumagawa rin siya ng damit at sinturon at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Malakas at iginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Masipag siya at inaalaga ang mabuti ang kanyang pamilya. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin siya ng kanyang kabiyak na nagsasabi, maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Ang pagiging kaakit-akit ay nakapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Dapat siyang gantimpalahan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan. Ayan, tapos na po nating basahin ang buong aklat ng Proverbs. 31 chapters po lahat.
Sa atin pong binasa ngayon, gusto ko lang pong i-point out ang mga bagay na maaari nating mapag-aralan, mga aral na dapat tandaan, alalahanin at isapuso. Sa unang siyam na mga verses ng kabanatang ito ay naglalaman ng karunungan na ibinigay ng isang haring nagngangalang Lemuel, mga payo at mga sinabi ng kanyang ina. Ito ay akma sa iba pang mga nabanggit sa aklat ng mga kawikaan na nagpupuri sa mga tagubilin ng isang makadiyos na ina. Ang ina ni Lemuel ay nag-search ng mga tamang salita at ilang mahalagang payo para sa kanyang anak. Kabilang dito ang mga babala tungkol sa mapangwasak na mga panganib ng pangangalunya at pagkalasing. Ang isang hari who deals in those risks ay magdadala ng pagkakasira at pagkabigo o failure bilang isang pinuno o hari. Sa halip, ang kanyang focus should be on lending his abilities to those who are weak. Kabilang sa mga mas tanyag na talata sa Biblia, ang dulo ng kawikaan sa Kabanata 31 ay naglalarawan ng isang mahusay na asawa. Siya ay kapansin-pansin dahil napakapambihira makakita ng gayong katangian. Ang huwarang babaeng ito ay mapagkakatiwalaan, hardworking, diligent o masipag, laging handa, mapagmalasakit, mabait, matalino at marangal. Kasama sa mga paglalarawan sa mabuting asawa ang mga katangiang stereotypical na itinuturing na panlalaki, gaya ng pagiging matalino sa negosyo o lakas. Ang isang babae na may mga katangiang nilarawan sa kawikaang ito ay pinarangalan ng kanyang pamilya at ng komunidad. Pwede niyo po uling basahin ang chapter 31 ng Proverbs dahil napakaganda po ito. O kaya i-replay niyo lang po uli ang episode na ito. Diyan po nagtatapos ang ating Proverbs reading. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode at ang mga nakaraang mga episode ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Maganda po at mabuting kahit every Thursday ay nakapagbabasa po tayo sa pamamagitan ng pagsama nyo sa akin sa aking pagbabasa dito sa programang ito. Next week, abangan ang ating weekly devotional. Tulad ng lagi kong sinasabi, kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ko. Itutuloy ko po ang mga panalangin at pagsagot sa mga katanungan po ninyo privately. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag ng karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.